paghahari ng mayorya sa bayang maggiliw ang diwa ng tunay na demokratikong proseso. Ngunit bakit sa kasaysayan ng ating democratic and republican state kung saan sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them, nakapaghari-harian ang iilang mga traidor at kawatang kuno ay politicians at sila ay mga above the law. Paano po nangyari yun? Yan po ang ating kikilatisin sa ating century serye na ating pamamagatang Journey to Democracy. Journey to Democracy. KKK 2.0 Puwersa 99.9% sa puwera. So, kapit lamang po kayo. Diyan lamang po kayo. Dito lang din po ako. Kapit kayo at baka kayo malaglag sa inyong kinaupuan sa aking mga pagsasabihin dito. Hey! Good morning, ladies and gentlemen of the jury. Puwersa 99.9% sa puwera, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sama po kayong lupalop ng mundo. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Nagare, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Bago lahat, mga luma ay dapat na nating palitan pagdating ng 2028. Halalan! Pahirit po muna ng suporta. Like, share, subscribe, sabay pindot ng notification button o notification bell para updated po kayo sa tuwi-tuwi na. Ika nga ni Juby de Guzman, sa tuwi-tuwi na tayo po ay may babalandra na bagong video, either pre-recorded or recorded as live. Tulad na ginagawa po natin dito ngayon, po. Recorded as live. Wala pong cut ito na edit, dire-diretso. Yan din po ating ibabalandra sa ating YouTube Juror Advocacy Channel. Ano po? So, ngayon pa lang, salamat po. Salamat. Malaking ambag na po inyong pagla-like, share, no? At pag-subscribe sa ating channel dito po sa ating Pangarap Pinoy. Pangarap Pinoy. Makatarungan at makataong lipunan. Malayang bayan. Okay. So, ano po? Sa ating pong Journey to Democracy. So, unang-unang tanong po na dapat ay, kumbaga ito yung tanong na kahindik-hindik na nagmamakaawa upang ating pong itanong sa ating mga sarili. What is democracy? What is democracy? Ang demokrasya po sa madaling salita, po, kabaliktaran ng monarkiya. Sa monarkiya, meron kung tawagin noon yung First World Order, the divine right to rule ng mga hari-harian, mga naghahari-harian sa bayan. Divine right to rule. Ang sabi nga ng mga kaparian noon, mga obispo, irespeto, igalang ang ating mga hari sapagkat sila ay itinalaga ng ating pong Panginoon. Kapag kinwestiyon nyo ang hari, para nyo na rin pinu-question ang Panginoon. So kahit anong sasabihin ng hari,
Tulad ng hari noon sa Great Britain. Ha? Bago ka makapag-asawa, abay, siya muna ang titikim sa mapapangasawa mo sa unang gabi. Kung hindi man siya mismo, yung kanyang mga ayudante. Alin po, meron siyang mga ala-alala, mga gubernador sa iba't ibang kolonya. Yun ang may karapatan na tumikim sa mapapangasawa na kahit na sinong Briton. Ano po? So, kinabukasan susulin naman bilasan. Pagkatapos yung bahay ng nagpakasal, tatatakan, F-U-C-K, fuck. Fornication under consent of king. Yan po ang talagang original na meaning ng fuck. Fornication under consent of king. At marami pa siyempre, halimbawa, gusto ng hari, lahat ng usa, walang sino man ang pwede makialam para sa akin na yung usa. Usapan na lang sa inyo. Bahala kayo mag-usap-usap yan, pero yung usa, hindi nyo pwedeng hantingin, hindi nyo pwedeng katayin, hindi nyo pwedeng kainin. Sa akin lang yun. At kung ano lang may isip ng hari, kung ano lang may isip niya, yun na yung batas. Pambira, Pagkalimbawa, nakita niya, pangit ang mukha mo. Tatawagin niyo yung gwardiya. Gwardiya, daputin yan. Pugutan ng ulo yan. Siyempre, tatanungin nung dinampot. Sandali muna, mahal na hari, anong kasalanan ko? Ang pangit ng mukha mo wala naman tayong batas na labag napupugutan ng ulo ang mga pangit katulad ko. Tugon naman ng hari, meron na ngayon. Kaya isip-isip ko lang So yun na yung batas. Diba? Naisip Pilosopong Juan. Ito, isa sa mga pamusong kwento ng tatay namin ito. Bago kami matulog, nagkukwento muna tatay namin. Sabi niya, ito si Juan Pilosopo talaga, Hindi siya hindi siya natatakot sa hari. Gustong ligawan ni Juan yung anak ng hari, ang prinsesa. So, pumunta siya ron. Hinarang siya ng hari. Ano ginagawa mo rito, Juan? Mahal na hari, magpapaalam sana ako sa'yo. Iligawan ko yung anak mo, napakaganda kasi. Ano ka, hilo? Hindi pwede. At wag ka nang magtumapak sa lupain ko simula sa mga oras na ito. Naintindihan mo? Opo, mahal na hari. Si Juan madiskarte. Tinarga niya yung kanyang karumata. Ang tawag ko, karumata. Hindi naman kalesa yung nakasingkaw sa karabaw, kariton. Tinarga niya yung lupa, galing doon sa lupain niya. Dinala niya doon sa harap ng tarangka ng palasyo ng hari. Diskarga. Doon siya tumungtong ngayon. Nung makita ng hari, galit na galit ng hari. Ano ka ba, Juan? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang magpakita na huwag ka tumungtong sa aking lupain. Mahal na hari, tingnan mo mabuti, lupa na to, hindi sa'yo ito Akin to, dinala ko ito rito. Pambirang kasi so. Anyway, tapos na ating joke time, So, yun po ang unang kalakalan sa mundo. The divine right to rule ng hari. Namulat ito pong mga European, mga bagang 1700s, sabi nyo, teka muna, mukhang wala sa lugar yun, kasi ang Diyos, we are created equal ng Panginoon. Nabasa na yung Biblia, pinag-aralan, nakita na doon, sa isang dakot na lupa, at hininga na mismong galing sa Panginoon, tayo nilikha. Pare-pareho.
Wala namang espesyal doon, ha? Yung mga, halimbawa, sabihin mo, yung mga naghari-harian ba, paano ba sila hinulma? Ha? May espesyal ba na hulmahan para sa kanila? At pagkatapos ay pinasok pa sila sa oven para maluto. Kaya sabi ng iba, iba nga daw hilaw. Ito yung mga puti, no ha? Hilaw pagkaluto. O, yung mga negro naman na sobrahan. Ang bira o tayo mga Pilipino, sakto lang, no ha? Katamtaman ng pagkaluto sa atin. But anyway, so, isinilang yung demokrasya. At tayo nga sa pakahulugan ni Abraham Lincoln, democracy is a government of the people, by the people, for the people. Ano po? So, para mas malinaw, ang demokrasya po ay unang isinilang sa Athens, Greece. At ang demokrasya ay dalawang pinagdugtong na salita, Greko. Ang una ay demos, na ibig sabihin ay people. Ang pangalawa ay kramos, na ibig sabihin ay rule. So, people rule o people power. Now, people of the Philippines. So, bakit dito sa atin, kilikili power lang meron tayo? Hindi nga ba, the last bastion of democracy o ang huling baluarte ng demokrasya ay ang hukuman. And so, ito po yung susi. Ang sovereign power ng mga Pilipino, dahil gobyerno nga of the people, by the people, for the people, dapat nakikita, nararamdaman doon sa 5 pillars of justice. Una, komunidad. Nandun tayo sa komunidad. Ano ba ang papel na gagampanan natin sa komunidad? Abay, tayo po ay mga lifestyle checker. Tayo po ay mga fact checker. Tayo po ang mga mata, ilong, tenga. Ano po? Ng ating pong mga iniluklok sa pamahalaan. Force multiplier. By the millions. Tayo po ang nagmamanman sa ating mga kapitbahay na taga-custom, taga-BIR, taga-DSWD, taga-DepEd, taga-LTO, at pinabatyagan natin. Hindi naman masama yun. Kasi patriotiko obligasyon yun eh. Bahagi yun ng good governance. Ng pagtataguyod ng good governance. So, titingnan natin magkano ba? Alamin natin, huwag sa kanila. Tanong natin doon sa civil service. Magkano ba sinusweldo ng isang director o isang, sabihin mo na regional director, tawag ba doon, sa BIR o kung ano mga siya, sa DSUD o sa DSUD. Magkano ba kinikita ng isang, halimbawa, regional director ng DSUD Region 3. So, pag nalaman mo ngayon, siguro mga 100,000, palagay mo na 100,000. Kung 100,000 sweldo niyo buwan-buwan, nakapagpapatay siya ng ganito kalaking mansyon, nakabili ng farm, nakabili ng kung ano-anong mga properties, real estate properties, at yung 10 niyang anak sa loob, at yung 20 anak niya sa labas, ay lahat nag-aaral sa ibang bansa, sa Europa, sa Amerika. Pero muna, saan niya hinuhugot? Yung kanyang itinutustos dito. At lahat ng kabit niya, 10 sila lahat, may kanya-kanyang condo unit. Sandali muna. Saan niya? Yun. So, yun. Bilang
patriotic obligasyon, magsusumbong tayo ngayon doon sa grand jury. Kwento natin. Kahit chismis na yung sagap natin, kwento natin. Okay, bahala na yung grand jury na tawagin yung prosecutor para imbestigahan. Pagka na-imbestigahan na ng prosecutor at mayroon siya mga bala, kontra dun sa ni-report mo, aba, may reward dapat. May reward ka dapat doon. Sa kanya ngayon ipipresenta doon sa mga grand jurors. Ito yung mga nakakalap kong mga ebidensya. And then, pagkatapos ng kanyang presentasyon, kung meron siyang witness na ipipresenta, o dokumento, lahat na. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, labas na siya doon sa jury room. At itong mga grand jurors, 23 katao, abay, sila naman ngayon ang magbabalik-taktakan. At kailangan ang 12 boto out of 23, at least 12 para conviction o kaya clean bill. Walang sala ang kanilang pinaimbestigahan. Pagka indictment, may sala, abay, ipapasa ngayon yun sa trial jury. 12 naman yun. Lahat ng mga jurors, randomly selected. 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat. Di po college graduate kasi may isang grupo na nagsusulong ng UK model. Pero ang gusto nilang mangyari, yung mga grand jurors daw ay college degree holder. Hindi na po yan demokrasya. Kasi sa demokrasya, nag-aral ka man o hindi, mayaman ka man o mahirap, payat ka man o mataba, pare-pareho lang ang karapatan. Kaya nga, nakita niyo naman sa ating halalan, pwedeng kumandidato, basta't marunong kang bumasa at sumulat, pasok ka na sa banga. Pero siyempre, meron pa rin ibang requirements katulad ng edad, katulad ng nationality, natural born ka ba, Pilipino, o ikaw ba ay nirecognize lang ng batas bilang isang Pilipino. Naturalized, hindi ka po kung naturalized ka, hindi ka natural born, hindi ka pwede tumakbo ng senador, vice-presidente, presidente. Bawal, kailangan natural born. So, ayun komunidad pa lang yun. Pagkatapos doon naman siyempre sa prosecution, ikalawang pillar, naandun nga yung grand jury na siya po ang naghahain ng indictment. Okay? So, anong kasunod? Siyempre, kasunod dyan, hindi, enforcement pa pala bago yung prosecution. Sa enforcement, di nga ba may citizens arrest pa na tayo? Pag kinaya natin, gawin natin. Pag hindi naman tawag tayong police. Ngayon, pagkatapos ng prosecution, nandun na yung judge. Sino ba humuhusga? Mga jurors! Yung trial juror, ang decision ng trial jury ay final and executory, hindi po pwedeng isangkan, balikwasin, pilipitin kahit ng Korte Suprema. Pagkatapos siyempre yung kulungan, reformatory. Kaya ang grand jury, isa sa mga obligasyon nila, i-ocular inspection periodically ang mga kulungan. At pag may nakita sila mga anomalya, i-indict nila yung may kagagawan. Kung may nakita naman silang medyo sablay ng mga SOP, magre-recommenda sila sa kinauukulan. At nakalagay yun sa journal. At the end of every year or at the end of the term ng grand jury. Kasi grand jury may termino, minsan 1 taon, minsan kalahating taon, minsan na-extend pa sila kapag yung kanilang iniimbestigahan ay hindi pa tapos. So minsan naabot ng 2 taon, higit pa. So, yan yung poder talaga ng sovereign power, ng sovereign Filipino people. Ngayon, ito, sa Supreme Court website po nung araw,
history ng judicial system natin, nakalagay pa doon eh. Nakalagay pa doon na bago tayo sinakop ng Kastila, trial by jury of the Council of Elders ang uso sa lahat ng balangay sa buong bansa, no? Meron naman din silang mga nakasulat na ng mga batas, pero kadalasan yung kung tawagin ay common law. Yung nakalakhan na po natin, nakagawian, ano yun? Ang batayan, di ba? Do not do unto others what you do not want others do unto you. Biblical din po yun. Sinabi mismo ng Panginoon po yun. No? So yan, hindi yan nakasulat, yung common law, handed down generation to generation through the word of mouth. Pero, kabisado ng mga ninuno natin. Bakit kamo? Bakit naman hindi? Sentido común lang gamit nila Diba? Kung ano masama sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Diba? Parang yun so, ngayon, wala na. Inalis na nila. At inumpisa nila ang istorya dion amor nito pong judicial system ng bansa sa pagtatatag ng US ng Supreme Court. Pero yung ating jury justice system, panahon pa ni na Lapu-Lapu na Malabang, ay kinopya doon sa Magna Carta of 1215 England. 63 mga karapatan ng mga Briton at ang susi doon para ni isa walang malabag ay yung Artikulo 39, karapatan sa trial by jury. Jury of peers, yung kapwa po nila ang didesisyon kung nilabag mo ang batas o hindi. Hindi na yung hari. Ang hari po nila subject to the law na. Kaya kita ninyo, may mga hari na nag-abdicate. Si King Edward VIII, siya ay nag-abdicate sapagkat bawal sa kanilang batas, sa saligang batas, na ang hari ay pakakasalan ay diborsyada. Na-inlove siya doon sa Amerika ng diborsyada. King Edward. So, mas pinili niya yung pag-ibig. At yun ang katibayan na ang hari sa England, pagkatapos na ng Magna Carta of 1215, subject to the law. Hindi na sila above the law. Isa pa, itong si Queen Anne. Queen Anne, kapatid ni King Charles. Meron siyang gustong pakasalan na bawal din sa batas nila. Parang diborsyado din yung military officer na boyfriend niya. Nung maging reyna na ang kanyang kapatid, si Queen Elizabeth, sabi niya, pwede na siguro to. Kausapin ko na yung aking utol. Sanggang dikit sila magkapatid Pero, hindi siya pinagbigyan ng na siya, reyna na noon, reyna na siya. Kasi yung tatay nila na pumalit kay King Edward, namatay, bata pa, O siya, biglang naluklok sa trono. So, hindi niya pinagbigyan dahil sabi niya, kapatid, baka mapungutan ka ng ulo, labag sa batas yan. Ayan po katibayan, na kahit ang mga hari at reyna ay under the law, hindi above the law, sa mga may jury justice system. Isa pang halimbawa, ayan, si Donald Trump, pinagre-resign na ngayon ng Kongreso dahil sa kanyang mga anomalyang pinagagawa. Ayan ang pinakamakapangyarihan presidente, pangulo sa buong mundo. Kasi hawak niya yung pinakapabigat na armed forces. Di po ba? Pero, malamang makukulong yan. Ayun ang
magkagandahan, gumagana ang checks and balances pag may jury justice system. Sa atin hukuman trial by palakasan, sino may control? Yung mga salot na kurakot, yung mga traidor at kawatan sa pamahalaan na kuno ay mga politisyan. So, ligtas sila sa pananagutan. Pambira pati. So, well, anyway. No, itinatag po yung Magna Carta, huwag natin kalilimutan. Magna Carta of 1215 England, tatlo po ang na-establish doon na cornerstone of liberty or the bedrock of liberty. Unang-una, yung pong kalayaan. Kasi 63 Bill of Rights yun. Kaya Magna Carta, pinalawak na karapatan ng mga mamamayan. Malawakan. 63. Ano po? So, isa na yung FUC, kikilis na yun. Tapos yung batas pala na yung hari, ang siyang magdidesisyon kung sino pwede mapangasawa ng biyuda. Biyuda na halimbawa na membro ng nobility. Yung mga Panginoong may lupa ng mga kaalyado nilang hari. Pag namatayan ka ng mga mister, ang magdidesisyon hari. Inalis na yun. Hindi pwede yan, ba't siya magdidesisyon? Tapos, na-establish din ang representative government. Kaya merong parlamentaryo na noon ang England. At ang parlamentaryo, hindi yan democracy per se. Kumbaga, consuelo de bobo na lang yan. May hari pa rin kasi sila. Hindi naman sila pwede mag-elect ng hari. Diba? Sa tunay na demokrasya, nag-i-elect ng presidente. Yun yung pinakahari. Pero, in accordance with existing laws. Diba? Kaya nanunumpa sila. Diba? To defend and protect the Constitution, execute its laws, and do justice to every man. Hindi sila po pwede maging above the law. Yung ating mga presidente, siyempre, under the law din sila. Pero, pag nilabag na batas, siya papanagot kasi kontrolado ng hukuman. Now, ang pinaka-matinding bedrock cornerstone of freedom, of liberty, na na-establish ng Magna Carta, trial by jury. Yan po ang susi talaga para wag malabag ng kahit na sinong gusto mag-ari-arian sa bayan ang anumang batas. Po. Wala sa atin. Ang Amerika demokrasya, kung saan tayo humugot o saan natin hinugot ang demokrasya. May presidente sila. Tayo may presidente rin. It's a time. Bicameral lang kang legislature sa atin. Bicameral din. May Senado, mayroong Kamara de Representantes. It's a tie. Meron po silang mga autonomous states. Tayo ay meron din. Mga local government autonomous units. It's a tie. Meron silang hukuman trial by jury. Yun lang. Ang sa atin, hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan. Ang hukuman po, ito ay ang ating kalasag at tabak laban sa mga abusado, traidor at kawatan sa pamahalaan. Pero yung kalasag at tabak na yan napunta sa mga daputan, traidor at kawatan. Ano ba? Ay, nako naman po, naman. So, siguro naman, mahaba-haba na po yung ating mga litanya, listahan ng mga napagkaitan o biktima na hukuman trial by palakasan. Gato Rizal, Gat Andres Bonifacio, Ninoy Aquino. Bakit? Dapat Gat na rin ito si Ninoy Aquino. Sina Major General Renato P. Miranda, Brigadier General Danny Lim, Colonel Ariel Quirubin, si Jun Rosada, si Laila de Lima, at siyempre yung pong mga disaparisados. Yung pong mga New People's Army at yung mga
well, not necessarily People's Army, yung pong mga social democrats, national democrats, not them, sok them, no? Na hindi naman nagbibit-bit ng armas, hindi naman pumapatay. Ano po, abay, dinudukot. Oh, so, biktima din po sila ng kawalan ng katarungan, ng hukuman sa palakasan. Ano po. So, hindi po gumagana ang checks and balances sa ating gobyerno kasi dapat pugad nating mga soberanong mga mamayang Pilipino bilang mga jurors ang hudikatura. No? Kung umiiral sa atin ang jury justice system, alam niyo, hindi lang si Sara ang may impeach. Dapat yung Tracy Judas Maestrado, pina-impeach din yung mga yan. Bakit kami? Ay nilabag nila ang saligang batas. Culpable violations ang ginawa po ng desisyon po, at dagdag bawas sa konstitusyon. Dinagdag bawas po nila ang saligang batas pagdating po sa impeachment. Na po, lalo nilang pinahirap ng todo-todo ang pag-impeach sa mga impeachable officials. That is contrary to the law. Usurpation of authority, pati nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino, dahil arbitrarily parang pinasan nila yung amenda nila. Illegal na nga yung kanilang amenda, unconstitutional na nga, sa saligang batas. Inaproban nila na unconstitutional din sapagkat ang dapat na nagra-ratify na anumang amenda sa saligang batas, maging yan man ay dumaan sa People's Initiative, sa Constituent Assembly o sa Constitutional Convention, dapat ratifikahan ng nating mga soberano mga mamayang Pilipino. Hindi po nangyari yan. Sila lang. Arbitrarily. No? So dapat ma-impeach yung mga inayupak na yan. Hindi lang si Sara Duterte ang ma-impeach. Ano po? So, ika nga ni Erap, ito po ating trial by palakasan, weather lang. O kaya kakita mo balimbingan. Pag sino nanalo presidente, talunan ka agad yung mga taga-kabilang bakod, no? Sa bakod ng mga nanalo. Para saan? Para patuloy na protektahan ang kanilang mga kasong kurakutan at patuloy silang umani ng mga kurakutable fund. Yan naman po ang simpleng dahilan dyan ng balimbingan, no? At sila din nagkukutungan. Halimbawa, yung isang presidente, palagay na natin si Gloria Macapagal-Arroyo, ang dami niyang kinutong, di ba? So pagpasok ng panibagong presidente, sino ba pumasok? Si Pinoy, ay hindi siya nakukutungan doon. Malamang, di ba? Kasi Pinoy. O kung may nangutong man sa kanila, yung mga bataan ni Pinoy, di ba? Sasampa na ba namin ng kaso ito? Kakalabitin na ba namin ng ombudsman o pahingi? Ang parte namin sa kinulimbat mo. Kay Digong, trilyones ang nakulimbat, pinataya, no ha? So, malamang, malamang, kaya ayaw nila impeach si Sara, yung iba kasi, nasusuhulan. Ito na huwag ka na maingay, ito sa iyo. Yan po kalakaran, kabuktutang kalakaran, dahil sa ang ating pong rule of law ay pabago-bago. No? So, halimbawa, sinabatas ngayon yung ICI, ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagkambyo administrasyon, lalo na kung kaalyado nila o mga Duterte mismo, o kaalyado nila maupo sa pwesto, abay, gagamitin din sa kanila yung ICI. So, kahit wala silang kasalanan, gagawan lang ng kwento, pasok na sa banga. Aprobado na kagad without thinking sa ombudsman o sa Department of Justice. Hindi katulad ng jury justice system na nandun yung mga mamayan. Hindi na mamanipula. Hindi na sisindikato. Kwentas claras ang katarungan. Paglapag ng katarungan. So, mahaba-haba pa ito ating journey to democracy. Ang paglalakbay nating puwersa 99.9% sa pwera patungo sa isang umaga
kung saan tayo mga soberanong mamayang Pilipino na talaga ang bida. Tayo, sovereignty resides in the people. Pero hanggat allow tayong karapatan sa hukuman trial by jury, hindi tayo ang humuhusga, kundi yung mga kawatan at traidor sa pamahalaan ang humuhusga. Abay, hindi mo tayo sovereign. Tayo po ay walang kaduda-duda na mga alipin. And so, salamat po sa inyong panonood, sa inyong panahon. At tarinaway, may natutunan kayo sa aking sentido común, kung bakit huwad po ang ating demokrasya. Huwad ang demokrasya na meron po tayo. At syempre, kung ano po ang mga pamamaraan na dapat po natin gawin, upang gawin natin tunay ang huwad na demokrasya. At tarinaway, sasamahan po ninyo ako dito po sa ating journey to democracy. Paglalakbay patungo sa isang umaga kung saan tayo mga soberanong mga mamamayan na naman ang bida. Ganyan pa lang, organisahin na natin. Organisahin na ninyo sa bawat barangay ang partido KKK 2.0 Demokratiko. Chapter sa bawat barangay para pagdating ng 2028 tayo mga itsapwera naman ang magpapatakbo sa pamahalaan like hell no more. Kung pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD Public Administration Honoris Causa. May God bless us all. May God bless Philippines.